dahil agresibo yung mga kapatid natin na Iglesia ni Cristo, nakita nila, paring ito, subukan natin, na hahamunin natin ito. At akala nila matatakot ako, ay nasasaktan ako. Dahil ako'y pare. Ang dami, libo-libo nang lumipat sa ibang sekta. Okay lang yung nilipatan ay totoo. Pero tatag na ng tao. Pasensya na po. Lalaban ka ba sa aming national debater? Dahil dadalhin namin dito sa parokya mo ang national debater namin. Matras ka o aayaw? Kung totoo lang ang born again, lilipat ako ngayon, Brother Adrian. Isasama kita, Brother Adrian. Huwag ka na dyan sa Katoliko. Hindi ang tatag ni Kristo. Handang-handa ako. Itong istula ko, itong perikal ko, hindi na kung susuot ito, maging pastor na ako. Kung totoo ang saksi ni Jehovah. Kung totoo, isa lang ang simbahan na totoo, natatag ni Kristo, Iglesia Katolika lang. The rest, libo-libo, mga 50,000 na Brother Adrian, ng mga Christian denominations. Lahat yan ay tatag ng tao. Pasensya na po. Patunayan nyo na si Felix Manalo nakatanggap ng duplicate sa susi. Kahit duplicate, wala. Wala po itong iglesia ito. Duplicate, wala. Dahil hindi mo nang pinaduplicate ni Kristo yung susi niya. Hanggang ngayon, hindi ko makasa. Yan ang topic natin. Gusto nyo may second round. Walang apostol na inilibing sa protestante na simbahan. Wala. May Muslim nga, pumupunta dito sa atin, bro. Hindi ko na pinopost dahil sabi niya, Father, wag niyong i-post yung picture natin dahil delikado ako, Father. Tingnan mo, Father. May dala ako. Ano yung dala mo? Ha? Rosaryohan? Oo, Father, nag-rosaryo na ako. Anong plano mo? Father, gusto ko nang nilipat sa Iglesia Katolika. At lumipat talaga siya mga 2 years ago na Brother Adrian. Lumipat siya. Yung CFD, sabi, tumatawag sa akin, Father, may nag-uusap ng mga pastor dito. Ikaw ang topic. Hindi doon yung successful yung mission nila dito sa Bohol. Dahil marami nag-market preaching. Si Brother Eli Soriano. Nung gusto ko na harapan na kami, pinuputol yung namin. Dahil sabi niya, at hanggang ngayon, namatay na lang si Brother Eli, ay hindi pa siya nakaharap sa atin dahil mga false vision, bro, mga false apparition, mga false mystic na nasa loob ng simbahan, mga false gifts. Sabi ng demonyo sa katawan, wak, 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 wak. Alam mo ba yung wak, wak sa Bisaya? Yes. Remove that thing in his hand, Darwin, because you are ruining his body. Remove that thing, the cross. Nanggriap. Kapag ihipo niya sa ulo, babagsak sila. At parang yung power niya? Parang si San Goku. Yung in-exercise natin, Brother Adrian, kompleto yung 7 kasalanan, 7 capital sins. At the 7 capital sins, may demonyo sa likod doon, ni-recite niya lahat. May isang babae, Brother Adrian, pumupunta sa akin, Father, si Mama Mary ay nagpakita sa akin. Banal na banal pa, pumupunta sa office, Brother Adrian. At ano naman sabi ni Mama Mary? Makinig ako. Bigla lang sumigaw, Brother. Ako ang Reyna! Nagulat nga ako eh. Hindi ako natakot, nagulat ako dahil bigla lang sumigaw, Ako! Ako ang Reyna! Sa kabundukan! Meron tayong magandang balita, Brother Adrian. Marami na mga albularyong nakikinig sa atin. So, pinunasan siya ng holy exercise oil sa likod, nag-react. Init. Pinainom siya na wala sa kanyang sarili. Binibidyohan ng kanyang family member ang pangyayari.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us Give us this day our daily bread. and forgive us And our forgive us sins. our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. From evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of their womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Ayan. So without further ado, let's all welcome Reverend Father Darwin Gitgano. Ayan. Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali sa lahat na laging sumusubaybay sa ating channel dito with Brother Adrian. Ang dami nang na-interview, ang dami nang natutunan natin sa channel ni Brother Adrian. At patuloy kayo dahil hindi kayo magsisisi. At natanggap natin yung gift of the Holy Spirit, the gift of knowledge and wisdom. So maraming salamat po, Padre. Despite ng kabisihan mo, 'di ba? Nasa ka ngayon, 'di ba? Conference ng mga exorcist diyan sa Cebu. Pero andito ka at nagpaunlak pa rin ng interview at binabati ulit kita ng maligayang kaarawan kahapon. I'm sure na sobrang blessed ka at ang dami mong natanggap na regalo at pagmamahal sa nagmamahal at sumusubaybay sa'yo. So maraming salamat po, Pads. Maraming salamat sa greetings, Brother Adrian. Ayan, so excited na tayo sa ating usapan ngayon. Oo, sobra. Tatanong ko sa'yo ngayon, paano ba nagsimula yung naging journey mo bilang isang pare at exorcist priest at isang kilalang magaling na Catholic debater ngayon? Una, nagsimula ako sa bukasyon ko dahil sa ibang sekta. At dahil din sa ibang sekta, naging CFD ako. So, nagpapasalamat ako sa ibang sekta dahil kung wala kayo, wala akong alam. Na-inspired ako dahil sa ibang sekta. So, sinasabi ko sa mga CFD, dapat tayo magpasalamat kung may mga pastor. Dahil kung wala sila, hindi tayo maingganyo sa pag-study ng ating dalisay na aral. At dahil din doon, naging CFD tayo. At sa CFD, Catholic Faith Defenders na organization, doon din na simula yung desire ko na papasok sa seminaryo. At sa pagkapari ko, hindi pa ako naging pari, diakono pa ako, deacon, may nadalang poses doon. At yun ang starting point na bumibili ako ng mga aklat kay Father Sikea, Father Gabriel Amort. Yun ang simula. Bro, ano yan? Sa lahat. Yung pag-involve mo sa mga dialogue and debate po, Pads, paano nagsimula yan? Una, hindi pa ako nakapasok sa seminaryo. Doon kami sa plaza. Parang gutom na gutom. Laging naghahanap ng sinong ka-debate natin. Kahit yung mga malalaman namin na may mga nagtitipon doon ng mga pastor na namigay ng mga bigas. Pupunta na namin. Hindi batihin talaga namin. Galit na galit yung pastor. May tanong kami, pastor. Then yung mag-market evangelizers ng mga ibang sekta, pupuntahan namin. At tatanungin. At alam nyo, yung mga kapatid natin ay matatakot kapag tanungin. So iba sa atin, yung market preaching natin, meron tayong market preaching, may open forum. Dahil dala natin yung katotohanan at lalong maging matatag yung presentation natin, evangelization natin kung may magtanong. Di ba? Pero sa kanila is bawal yung magtanong. At ngayon,
nagsimula yung market preaching natin. Dumami na yung mga kabataan, mga binatilyo, mga dalaga na nag-attend sa ating regular Bible study natin. Mga binatilyo na yung nung una ay mga matatanda. Pero ngayon dahil sa market preaching natin, dumami yung naengganyo. At doon nagsimula bro, yung na dahil agresibo yung mga kapatid natin na Iglesia ni Cristo, nakita nila, paring ito, subukan natin, hahamunin natin ito. At akala nila matatakot ako. Kung uhaw sila, mas uhaw ako. Confident sila, doble yung confident ko. Na ibahagi ko yung katotohanan sa ating pananampalataya dahil ako po ay nasaktan bro na makikita ko na libo-libo po ang umalis sa Iglesia Katolika. Bakit pa sila umalis? Dahil inosente. At sabi ni Prophet Ezekiel sa Ezekiel 34, sabi niya, naaawa ako sa aking bayan dahil walang tagabantay sa kanila. I will go there and I will take care of my sheep. Gusto kong pupunta ako sa kanila dahil wala silang tagabantay. So ngayon ay nasasaktan ako dahil ako'y pare. Ang dami, libo-libo nang lumipat sa ibang sekta. Okay lang yung nilipatan ay totoo. Pero tatag na ng tao. Pasensya na po. Sa mga iglesia na tatag ng tao, balik na kayo sa iglesia na tatag ni Kristo dahil sinasabi ko dun sa market preaching, ang daming mga kapatid natin na mga pastor. Sabi na mali ang Iglesia Katolika. Libo-libo yung mga pastor nagsasabi. Dating daan, lalo-lalo na itong Iglesia ni Cristo Ministro ni Felix Manalo. Grabe. Kung nagkamali man ang Iglesia ni Cristo, natatag ni Cristo, lalo na yung sekta ninyo, natatag lang ng tao. Kung ina-accuse ninyo na mali ang Iglesia Katolika, despite natatag ito kay Cristo, just imagine insulto kay Cristo. Ang ka-Felix Manalo ay nagpatuloy. Ang doktrina nila, si Cristo ay, yung tatag ni Cristo ay nawala. Dahil sa apostasy theory nila. Nawala yung kag-Kristo na iglesia, kaya itinayo. Naputol daw. Manalo, naputol. Imagine, ka-Felix Manalo ang nagpatuloy. Kag-Kristo hindi. Yun. Si Felix Manalo, anghel. Si Kristo, tao lang. Alkansi si Kristo. The more maging iglesia ni Kristo tayo, the more alkansi tayo. Yung pasugo nila, picture lang ni Felix Manalo. Walang Kristo. Wala talaga. Iglesia ni Kristo kayo, pero wala kayong picture ni Felix ni Kristo. Ang nakalagay sa kanilang pasugo, mukha ni Felix Manalo. Mukha ni Ranyo Manalo. Walang mukha ni Kristo. Bakit wala kayong mukha ni Kristo? Kaya nga may ano tayo, Brother Adrian, meron tayong mga images sa mga santo, sa mga apostol. Sa Diyos Ama, may imahin tayo. Sa Diyos Espiritu Santo, may symbolic representation tayo sa kanila. Bakit? We are a family. We are part of the family of God. Sa pamilya mo, Brother Adrian, nandyan yung asawa mo. May picture ka sa asawa mo. May picture ka sa anak mo. Dahil you are one family. You are part of the family. Correct. Tinatanong ako, bakit may larawan kayo? We are part of the family of God. Sino ba yung mga nasa mga apostol, 12 apostles? Yung family ni Cristo, si Santa Maria, si San Jose, nandyan sa atin. Sa inyo wala. Bakit wala kayong picture? Hindi ba kayo family, part of the family of God? Yan. Ganda nun. So, yun nagsimula bro, na agresibo yung mga ministro. Nabihan pa ko, lalaban ka ba sa aming national debater? Dahil dadalhin namin dito sa parokya mo ang national debater namin. Atras ka o aayaw? Sabi ko, hindi ako aatras kahit isang
Kaya isang step, kapatid. Confident kayo. Natatag lang kayo kay Felix Manalo. Lalong-lalo na ako. Yung confidence ko ay doble sa confidence ng national debater mo. Kahit pa dadalhin ninyo yung founder ninyo sa harapan ko, hindi ako atras. Isang step, kapatid. Nangyari talaga. Ang hindi nila inaasahan dahil sa tingin nila, bro, tingnan mo yung ko, parang sakristan. Dahil doon, ina-underestimate nila ako. At parang si David at si Goliath. Si Goliath ay hindi underestimate niya si David. Tama. Yan din ang nakatalo ni Goliath. Ganon din, nasa atin ang katotohanan. Huwag kayong matakot, mga pare. Nakikinig ngayon. Huwag kayong matakot. Humaharap sa mga bulaang mga propeta ngayon. Bulaang Kristo ngayon. Huwag kayong matakot. Sabi ni Kristo sa Ebanghelyo, kung hindi mo kayang tindigan yung doktrina ko, yung aral ko, ikahihiya nyo yung aral ko, ikahihiya ko rin kayo sa pagrating ko kasama ng Ama, kasama ng mga anghel. So, hindi dapat natin ikahiya yung aral ni Kristo. At last namin na market preaching, bro, may pastor na nagalit sa akin. Bakit daw? Galit. Dahil sabi niya, pumirma ka ng agreement sa ecumenism. Bakit tinitira nyo kami? Bakit sinasabi mo na maniho daw namin yung mga inosenteng tao doon. Nagbimisyon kami. Then tamaan siya, namigay ng bigas. Namigay ng mga sardinas. Sabi ko, tanggapin nyo yung sardinas, bigas, scholarship program, tanggapin mo. Hindi masama yon. Huwag nyo lang tanggapin yung simbahan nila na tatag lang ng tao. Galit na galit siya. Dahil yung simbahan niya ay tatag lang ng tao, di ba? Kung humble lang tayo, kung totoo lang ang born again, lilipat ako ngayon, Brother Adrian. Isasama kita, Brother Adrian, huwag ka na dyan sa Katoliko. Hindi ang tatag ni Kristo. Dito tayo sa born again. Ang saksi ni Jehovah, Brother Adrian, ang totoo, lipat tayo. Sama mo yung buong pamilya mo. Yung buong angkan mo, kung totoo. Handang-handa ko. Itong istula ko, itong clerical ko. Hindi na kung susuot ito. Maging pastor na ako. Kung totoo ang saksi ni Jehovah. Kung totoo, hindi naman ito personalan. Maraming magagalit sa atin dahil sabi natin ang totoo. Isa lang ang simbahan na totoo, natatag ni Kristo, Iglesia Katolika lang. The rest, libo-libo, mga 50,000 na Brother Adrian, ng mga Christian denominations. Lahat yan ay tatag ng tao. Pasensya na po. At dahil, alam mo Brother Adrian, sinasabi natin straight to the point, walang pasikot-sikot. Nung isang gabi, Brother Adrian, merong isang protestante lumapit sa atin, marami siyang tanong at nasagot. Sabi niya, babalik na ako sa Katoliko, Father. Wow! And then, bago ako pumupunta dito sa Cebu, mag-attend ng conference natin, merong parokyano natin, more than 10 years ang buong pamilya, protestante. At dahil lagi tayong nagsasabi, straight to the point, piki yung iglesia ninyo. Isa lang ang totoo. Ang Iglesia Katolika. And then, buong pamilya. Sa pagbalik ko doon, nag-profess na yung buong pamilya. Dahil dapat natin yakapin natin ang buong katotohanan, hindi lang partial truth, but the whole truth. Yan ang makapagbigay natin ng tunay na kapayapaan, tunay na kalayaan. Na kahit maraming magalit sa atin, okay lang yun. Si Kristo hindi naman pumupunta dito sa mundo upang magbigay kapayapaan sa hindi wastong aral. Ang dala ni Kristo ay espada. Sabi niya,
Hindi ako nagdala ng kapayapaan sa mga tao na hindi na-promote ng katotohanan. Ang dala niya ay espada, pagkawatak-watak. Dahil kapag sasabihin mo yung katotohanan, ay maraming masasaktan. But truth hurts, but it doesn't harm. Ang katotohanan ay masakit pero hindi yan makapahamak sa atin. Tama. It hurts, but it doesn't harm. Okay At lang. yan yung, dahil dyan sa debate mo na yan sa kilalang debater ng INC. Caramel Parba. Di Caramel. PhD na yun. PhD na? Oo, history pa. History. Congratulations pala. Brother Romel. Second round natin. Kailan? Yung ministro nila gustong mag-second round. Sabi ko, second round tayo. Sino yung... bahala na sila. Sinong ipaharap nila sa akin. Pero hindi naman kumasa. Dahil sabi nyo, wala na tayong paggamit, hindi na tayo gagamit ng history. Biblia lang. Dahil kayo ang naggawa ng topic natin nung una nating round, first round natin. Kayo ang gumagawa ng topic natin. Ayun, ako na ang champion ngayon. So, kayo na ang challenger. Second round natin, ako na din ang gagawa ng topic. Yan ang topic natin. Sabi ko. Topic natin, patunayan ko na unang nakatanggap ng susi sa kaharian ng Diyos, si Pedro. Dahil siya ang una na pangulo sa tunay na iglesia. Yan, patunayan ko yan. Litra po litra. Na si Pedro ang unang nakatanggap ng susi sa kapangyarihan sa langit. Dahil siya ang unang leader ng tunay na iglesia. Kain kayo yan. Okay. Pangalawang topic. Litra po litra ha. Bible alone. And Bible alone yung gusto ninyo. Ano yung topic sa amin? Yan ang topic ko. So, ang topic nyo, ito. Patunayan nyo, litra por litra, na si Felix Manalo ang unang nakatanggap ng susi sa kapangyarihan galing ni Kristo. Dahil siya ang una na leader, huling sugo sa tunay na iglesia. Okay? Grabe. Sabi niya, wala kaming doktrina ganyan. Therefore, hindi talaga ito nagtatanggap ng susi. Sige, baguhin na natin. Patunayan nyo na si Felix Manalo nakatanggap ng duplicate sa susi. Kahit duplicate, wala. Wala nabo itong iglesia ito. Duplicate, wala. Dahil hindi ko nang pinaduplicate ni Kristo yung susi niya. Hanggang ngayon, hindi ko makasa. Yan ang topic natin. Kung gusto nyo may second round, bakit ka mag-decide ng para sa amin? So therefore, wala talagang susing natanggap si Felix Manalo. So butas na butas talaga, no? Kung yun yung gagawin topic. Putol na putol. INC talaga, incomplete. Grabe, tawa ko doon, walang duplicate, no? Hindi nakatanggap ng duplicate. Kahit si Kibuloy, hindi nakatanggap ng duplicate. Hindi sinabi ni Kristo. You are Peter, and upon this rock I will build my church, and I will give you the keys of heaven. Ibibigay ko sa iyo yung susi sa kaharian. Ang ipagintulot mo dito sa lupa, tulot ko sa langit. Hindi sinabihan ni Kristo na, bro, i-duplicate mo yung susi mo yan, ha? I-duplicate mo yan, ha? Bigyan mo si Eliseo Soriano at si Kibuloy, ibigay mo din ni Kibuloy yung isa. At ni Felix Manalo, ha? Kaya hindi kayo magkaroon katanggap din sila ng susi. Wala! Hindi na mamasa na pinaduplicate ni Pedro yung Yahweh. Wala talaga. At lahat ng mga apostol ay inilibing sa basilika sa Katoliko. Ng Katoliko.
Sa paglibing lang, panalong-panalo na tayo. Walang apostol na inilibing sa protestante Diba? na simbahan. Wala. Isa lang ang hindi nalibing sa Basilica. Alam mo Sino? sino? Si Judas Iscariote. Si Judas Oo, Iscariote. syempre, ano yun. Oo. Siya lang ang hindi nalibing. Baka Ah. protestante mo si Judas Iscariote. May hindi nalibing. Na-convert, no? Nag-convert sa... Ngayon, yan ang nag-protestant Kristo eh. Hindi nalibing sa Basilica. Ngayon, hindi siya nalibing. So, yan ang bro, dahil lagi tayong nasa merkado, ng market preaching, meron din tayong sports and evangelization. So, na yung ibang pastor dahil nalinawan na yung mga Katoliko na nalilito sa pananampalataya noong una at dahil doon, may Muslim nga pumupunta dito sa atin, bro. Hindi ko na pinupost dahil sabi niya, Father, wag niyo i-post yung picture natin dahil delikado ako, Father. Yes. Galing siya sa Abu Dhabi, bro, or Dubai. Hindi ko na Abu Dhabi or Dubai. Umuwi siya sa Davao, from Davao siya. And then sinamahan siya sa kanyang pamilya. Nagpabotismo siya. Doon ka na lang magpabotismo sa Davao, Father. Ikaw na. So, kinakipagkayos natin. And then, lumipat siya sa inang simbahan. Lagi siyang nanonood sa punto per punto. Kasama na, lagi yung, lalo-lalo na yung kanyang kasintahan. Dahan-dahan, yung katotohanan nag-absorb sa kanyang buong buhay. Kailangan niya. Sabi niya, ikaw na magbautismo sa akin. Okay, walang problema. Isang linggo siya dito sa office natin. Bigyan ng catechism and then sacrament of baptism. So, ang dami na, bro. Araw-araw, merong lumapit sa atin. 3, 4, 5, 10. Araw-araw dun sa office natin dahil napakinggan nila yung katotohanan. Whole morning is catechism. May obispo pa na bumalik. Obispo sa Aglipay. Bumalik. Wow. Yes, taga-Surigao siya. Sabi niya, Father, iiwan ko ng Aglipay dahil babalik na ako sa Iglesia Katolika. Obispo ka. Oo, Father. Dapat niya, babalik talaga ako dahil obispo ako. Pero naging ordinaryo na siya. Dahil kahit nandun siya sa iba, kahit Aglipay siya, nakikinig siya sa ating programa rin. Pero nagputol-putol ng reels sa mga video natin, Brother Adrian, nandun makarinig siya sa atin. And then, Hindi mo na siya binaptize mo pa siya kasi 'di ba parang alam ko Trinitarian or Trinitarian. Nabautismo na siya sa Katoliko, bro. Katoliko siya dati. And then nagano lang siya renounce. Profession of faith lang. Then catechism. Lagi naman siya nanonood sa ating programa. So buong pamilya din ng obispong ito ay bumalik sa Iglesia Katolika. Wow, maganda ma-feature niya yan sa program niya. Na-feature talaga natin. Pero nung una, dahil nahiya siya, ang pinakilala niya pare. Sabi niya, Father, sorry. Obispo po ako. Dahil nung una, nahiya siya. Lately, meron, serious mo bro, yung pare ng Aglipay na bumalik. Yun po ay obispo. Sabi niya, hindi ako ordinaryong pare, Father. Sabi niya sa akin. So, na-interview siya ni Brother Jando. Pero dahil may pa siya, may halong creative tension within him. So, sabi niya, ako, Father, ay hindi ordinaryong pare. Okay, obispo. Basta pare ka. Nung na siya, mga after a week, sabi niya, totoo, Father, obispo po ako. So sa interview natin, napinglalan siya na pari. Pero ang totoo ay obispo siya. Dahil meron pang, sabi ko na
huwag ka nang babalik. Padre, dahil gusto siya mangumpisal, hindi ako magkabigbigay sa iyo ng confession dahil hindi ka naman Katoliko. And then, matagal kami dahil walang open yun, mga Monday, walang open, at then, wala naman akong schedule. Taas yung conversation namin. At nag-uusap kami, sabi niya, pabalik na ako, Father. Hindi ako ordinaryong pare, Father. Sige, kung gusto mo, Father, pa-interview ako kay Brother Jando. Siya na nag-alok. Sabi ko, huwag kang babalik. Dahil completely healed siya. Grabe. Hindi siya makarinig sa kabilang tainga niya. Hindi siya makarinig. Well, nag-uusap kami. Father, uulitin mo yung sinasabi mo. Hindi ito makarinig, Father. Mahina talaga. Matapos ng deliverance lang. Deliverance ko yung tainga niya. Completely healed. Yung mga boses ng sa sasakyan, sa ibaba, marinig din niya. Kahit na after sa deliverance, marinig niya. Hindi na siya magsasabi, no? Malinaw na, Father. Yung sinasabi mo, Father, babalik na ako sa simbahan. No, hindi yan maganda. Kasi sinabihan ko siya, hindi yan maganda na bumabalik ka dahil pinagaling ka. Kung balik yung sakit mo, at pupunta ka naman sa pastor, at gagaling ka naman doon. Nalilipat ka naman sa pagka-born again. Lilipat ka naman sa pagka-Christian fellowship. Hindi maganda yon. Dapat convince ka. Hindi dahil napagaling ka. Correct. Father, convinced na ako. Dahil lagi akong sumusubaybay sa'yo. Father, awa ka naman sa akin. Willing ako magpa-interview, Father. Willing ako sabi niya. So, dahil doon, naka-confess siya. Binigyan ko ng confession. Dahil binigyan ko siya ng catechism. And then, nangungumpisal siya. Anointing of the sick. And then, sabi niya, buong pamilya, Father, babalik na kami. Sabi niya, buong pamilya, Father. Dahil ang totoong, Father, ang Katoliko lang talagang tunay. Totoo yan. Sabi niya. Yan ang katotohanan, Father. At dahil na-convince ako, Father, kailan ako magpa-interview ni Bra? Kung parang hindi ka na babalik dito, pwede ngayon. After sabi, buong hapon siguro nag-usap kami. Nag-dialogue lang kami. Ngayon, nandun lang si Brother Jando. Sabi niya sa akin, hindi ako din yung pare, Father. Sa pagrating niya sa kanilang bahay, Father, ako po ay obispo. Wow. Papanoodin ko nga yan, Pads. Sige, panoorin mo yun. Pwede mo yun mabigyan ng ma-elaborate yung ang gandang storya niya. Meron ding isa, bro, na isang Bible scholar sa Seventh-day Adventist. Nakausap ko siya. And then, professor din. Si Pastor Camacho yan. Si talaga. Si Camacho. Hindi yan. Kapalang lipstick Hihingi sana na ako. Wala akong lipstick. And then, siya ng Bible scholar. Siya ang ng buong Pilipinas siya nang dala sa social media. At siya din ay professor sa kanilang seminaryo. At kami, nag-uusap, sabi niya, Father, alam mo, nagtuturo ako sa seminaryo. Tingnan mo, Father, may dala ako. Ano yung dala mo? Rosaryohan? Oo, Father, nagro-rosaryo na ako. Anong plano mo? Father, gusto ko nang nilipat sa Iglesia Katolika. At lumipat talaga siya mga 2 years ago na Brother Adrian. Lumipat siya. Katoliko na siya ngayon. Nagpabautismo siya. May birth siya na sa Baptista. At kasama na natin siya ngayon. Lagi na siyang nagdidepensa sa aral Iglesia Katolika. At sa pamagitan ng mga Catholic blog, ng Catholic articles, dapat iba yung kanyang pananampalataya sa simbahan. Ang kanyang inaakala na pagano na simbahan
ay yun pala ang tunay na Galing. simbahan. At meron din ako nakausap, ang dami. Meron ako nakausap bro, hindi ko na mabilang. Natandaan ko isang babae. Sabi niya sa akin, hinahanap ko si Cristo, Father. Kaya nga naging protestante ako, iba't ibang sekta. Kaya hinahanap ko si Cristo. At hindi na ako Katoliko. Ang hinahanap ko, Father, ay iniiwanan ko pala. Amen. Iniiwanan ko ang Iglesia Katolika, hinahanap ko si Cristo. Ang hinahanap ko, ayun ang iniiwanan ko. Dahil nandun ang Eucharist eh. Wala yan, praise and worship lang yun ang mga kapatid natin, kulang yun. Tama. The center of the worship of the first century Christian is not the pulpit. The center is the table of the Lord. First 1,500 years yan. Yung ginagawa nila. Yes. So, ang dami na bro sa mga Catholic na mga channel natin, dami nang naliwanagan. Dami na talaga. May mga pastor na eh. Hindi alam ng pastor. Nagkasakay sila sa multicab. Adventure doon. Nag-usap yung mga dalawang pastor. Kumusta yung mga mo? Yung iglesia mo dun sa Bohol. Dahil dito sa Bohol, kumusta na yung iglesia mo, mga tao mo dito sa Bohol? Hindi kami makaporma dito sa Bohol, pastor. Bakit? Nandito yan si Darwin. Nandito yan si Darwin. Yan yung CFD, sabi, tumatawag sa akin, Father. May nag-uusap ng mga pastor dito. Ikaw ang topic. Hindi doon yung successful yung mission nila dito sa Bohol. Dahil marami nag-market preaching ng evangelizers. So, inikayat natin yung mga pare na suportaan natin yung mga laigo. Nagagawa ng mga market preachings. Ang galing nyo nga dyan eh. May market preaching kayo. May market preaching tayo. Dahil napuno yung schedule ko sa exorcism, dumami yung mga lumapit sa office natin. So once a month na lang ako mag-market preaching. Pero yung mga kasama na to every week, mga kasamahan natin, mga evangelizers, and empower natin to do the market preaching. At dahil sa kanila, yung mga tricycle driver, nakikinig. At dumami na yung bumalik sa simbahan. Because of the Eucharist, because of the catechism, evangelist natin yung mga tao. At kung may ibang sekta na papalit sa amin ng market preaching din, yung mga driver na mga habang-habang ay magtatanong kami dahil educate na, may talata na sa Biblia yung mga driver sa galing ha? Every time merong pastor na magta-topic against Mama Mary. Yes. Talata. Wow. May talata na sila. Pastor, tanong. Sabi ng pastor. Marami na magtatanong. Yung mga pastor pala ay natatakot. Hindi lahat. Karamihan nila ay takot tanungin. Takot. Kaya nga yung leader sa rest in peace, si Brother Eli Soriano, nung gusto ko na harapan na kami, pinuputol yung namin dahil sabi niya, itong hinawakan niya yung novenaryong tagapamagitan, Birheng Maria tagapamagitan, itong aklat na ito, nabasa nila, page 53, basa, si Maria ay Diyos ng awa. Tingnan mo, si Maria naging Diyos ng awa. Tingnan nyo, kapalaspugat ng mga paring ito, nagtuturo ng kamalian, nagtuturo ng hindi wasto. Si Maria naging Diyos. Kailan ba sa Biblia itinuro na sa Biblia na si Maria naging Diyos? Nandyan ba yan? Sa Biblia? Wala ang pari ito. Meron ng pari ngayon. Naharap sa akin ng diskusyon.
Dahil kahit papa pa ng Roma na handang haharap sa akin. Sino ba ang pare dyan na gustong haharap sa akin? Nahamon niya yung mga pare. Sinasagot ko, Brother Adrian. Sabi ko, Brother Eli, nandito lang po sa Bohol ang handang haharap sa iyo. Meron ka sa nobenaryo pero hindi mo pinakita ng buong. Nandito sa aking kamay, Brother Eli. Buong buo po ito dahil amin yan eh. Sabi mo, si Maria ay Diyos na awa. Anong pahina yan? Page 53. Bakit umabot ka ng page 53? Ang nobenaryong ito ay page 18 lang. Pakita ko sa inyo. Page 18 lang. O bakit umaabot ka ng page 53? Yan ang sagutin mo. Simple lang yung katanungan na yan. Bakit umabot ka ng page 53? Na hanggang page 18 lang ito. Yung sinasabi mo na Diyos ng awa, sino ba ang Diyos ng awa dito? Si Maria ba? Hindi. Ang Diyos ng awa dito ay si Kristo. Siya ang ina ng Diyos ng awa. Pinutol. Ang totoo, Brother Adrian, yun ang totoo talaga na wordings sa nobenaryong iyon. Pinalitan. Pero merong Brother Adrian, hindi pinalitan. Merong pagkakamali sa pagprint. So yung printing press ang nagkamali. Okay. Ang pag-print, ang pag-type, nagkamali. So, humingi ng tawad yung printing press. May document tayo, Brother Adrian. Napasensya na po. Nagkamali po kami ng prenta. At yung maling prenta ay itinuro ni Brother Eli. Umaabot na siya page 53. Pero ang wasto talaga doon, si Maria ay ina ng Diyos ng awa. So, hinahamon. Sabi ko, sa sagot ni Brother Eli, nandito lang sa Bohol, Brother Eli. At hanggang ngayon, namatay na lang si Brother Eli, ay hindi pa siya nakaharap sa atin dahil matibay itong hawak natin, Brother Adrian. Nga 3 times siguro, sabi niya, yung paring niya, ikaw paring Bisaya, sabi niya. Yung bagito. Bisaya ito, taga Cebu siguro ni. Kaliwat ni Duterte, sabi niya. Sunod na linggo. Ganito. Sa susunod na linggo, itatakol kita. Mag-comment ka sa comment section. At papasukin kita. Ikaw ang itatakol ko. Pare ka, sabi. Sinasagot ko naman, okay, Brother Eli. Maghihintay ko 8:00. Nag-live din tayo. Kumpleto yung documentary natin. Nag-live tayo. Para kung gagawa sila ng kwento, may counter tayo. So, nag-comment na ako. Dinidelete yung comment ko. Sabi naman doon, tingnan nyo, dinidelete. Ang comment ko lang ay dinidelete. At ang tinatakol niya, si Darwin. Charles Darwin. Hindi si Father Darwin. Yung tsuri ng unggoy. Ano ba ito, Brother Eli? No? Walang palabra de honor. Walang word of honor. Dahil doon, si Brother Gabriel ay naliwanagan. Di Guzman. Bumalik sa simbahan. Okay? Bumalik sa inang simbahan. At ang dami pa. At may parokyano ako na fanatic ni Brother Eli. At sabi ng asawa, Father, nung nakita ka at nung na-encounter mo, akala niya si Brother Eli, number 1 debater, walang inaayawan. So nakasunod siya sa'yo, takot pala siya sa pari. Takot pala siya sa'yo. Very logical yung mo. Logical naman si Brother Eli, pero nung nakaharap mo na, ay illogical na. Nagmumura na. Ad hominem na. Pinipersonal na ako. Hindi na sinasagot niya yun. Bakit umabot ka na page 53? Hindi niya masagot yun. Kinokorek natin na ito ang tama na print. Yung binabasa mo ay mali na pagka-print sa printing press. Ang galing yun. Paano siya nakakuha paano niyan, saan nanggaling yung copy na yun? Yung maling print na yun?
wala silang ibang ginagawa, bro, na lagi lang silang nagbabasa ng mga binaryo, pero hindi mag-pray. Naghanap ng butas. At yun din, alam mo, bro, bakit kayo nakakuha doon? Dahil yan po ang argumento ng mga iglesia ni Cristo. So yung nauna sa kanya, Okay. Yun na ang atake ng mga iglesia ni Cristo. Yun din ang ginagamit nila. Putol-putol. So kita natin yung mga bulaang propeta, hindi talaga isasabi yung totoo. At ang gagamitin repensya, defective pa. Paano yan? Tayo, kapag gamit tayo ng repensya, it should be standard. Para hindi babalik sa atin. At yung mga makikinig sa kanila at palagi na lang without critical thinking, maligaw talaga at makuha talaga sa kanila mga false information, false knowledge. False knowledge is very dangerous than ignorance. Amen. And Pads, ano naman tayo sa isa mong exorcism about deliverance, about yan sa ministry mo dyan sa Bohol. So, pwede mo ma-share sa ating mga ka-faith Pads, sa tingin mo, ano ba yung reason at common bakit may mga demonic possession dumaraming case ngayon dito sa Pilipinas or mga na-handle mo? Unang-una, ang bago kong last week na mga pasyente, mga false vision, bro, mga false mga apparition, mga false mystic na nasa loob ng simbahan, mga false gifts. Katulad ng itong 70 years old, bro, from Cebu. Sabi niya sa akin, proud na proud siya, bro. Sabi niya, pati na yung asawa niya, proud na proud. 70 years old. Alam mo, Father, may gift ako. Anong gift mo? Nakakausap ko na si St. John. Hindi ko lang makakausap si St. John Evangelist, ha? Yung apostol? Oh, Father. Nakakausap. At pumapasok sa akin, Father. At may mag-message na po sa kanila na nandito. At sabi naman ni ng kanyang asawa, totoo yan, Father. Instrumento siya. Ni St. John. Proud na proud pa. Sabi ko, naging medium itong asawa mo na. Ano ba yung medium? Possess. Walking possess. Possess? Nasanib. Hindi naman sasanib yung mga santo. Hindi naman sasanib yung mga anghel. Hindi naman sasanib si Kristo. Demonyo lang sasanib na. Sige ako ang sa iyo natatayan doon ka sa adoration chapel. Ikaw ang unahin ko after confession. Nung diniliverance na natin, pinupost ko ito sa Facebook, bro, yung nag-i-English. If I will say that word, I will be no longer in Him, Darwin. So, ano ba yung gusto ko na i-utter niya? Sabi ko, repeat after me. I love you, Jesus. Ang sagot niya, if I will say that word, Darwin, I will be no longer in Him. Wow. Patay si St. John, hindi na makapronounce ng Jesus. And then sabi na, patuloy kami sa solemn exorcism, nag-react yung grabe yung reaction. Sabi ng demonyo sa katawan, wak, 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 wak. Alam mo ba yung wak, wak sa Bisaya? Yes. Parang mga umo, manananggal, aswang. Aswang. Wak, 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 wak. Sabi ng asawa, uy, si St. John, wak, wak. Sabi ng asawa, bakit ba yung husband ko naging wak, wak? Akala ko si St. John, na-deceive yung asawa ko. Sabi ng kanyang asawa. And then, yung holy exercise cross ko, pinahawakan ko ni Lolo. At ang nangyari, sabi niya,
remove that thing in his hand. In his hand. Dito, remove that thing in his hand, Darwin, because you are ruining his body. Remove that thing. The cross. Nang-react. So, na-deceive. Sabi ng asawa niya, na-deceive talaga. So, ngayon, at mga Catholic groups po ito, ang sinasalihan nila, Brother Adrian. So, meron na silang mga vision, at gagawa na sila, inutusan na silang gagawa ng mga grupo, pag-mission. At ang nangyari, kapatid, it is a possession. And then, sabi ni Lolo, Father, kumaan yung kumaan yung pakiramdam ko. Before deliverance tatay, before exorcism, anong palagay mo? Mabigat. Ayan, ang gaan na Father, ang gaan na talaga. So, sinisiris natin, bro. At meron ding isang grupo sa religious organization, bro. Meron silang ginagawa ng mga seminars. And then, ask the gift of the Holy Spirit, ask the gift. Because the Holy Spirit will pour His gifts upon His people. And then, itong binatil yung lalaki, wow, speaking in tongue na, wow, ang gift niya ay healing, Brother Adrian. Makapangyarihan niya yung kamay niya, Brother Adrian. Kapag ipanghipo niya sa ulo, mabagsak sila. At parang yung power niya? Parang si San Goku. Sila? Ganun. Nakita ko yan sa Jessica Soho, Brother. Pero Katoliko ito, Brother Adrian. So, ang nangyari, Brother Adrian, so yung mga kasamahan nila, si brother, may gift. Sa lahat natin ditong nagagahan. Pag mo, Father, brother, nabagsak ko. Nawala yung lahat ng karamdaman ko. So, sabi niya, wow, thank you, Holy Spirit. Natanggap yung gift of healing. Wow. So, mo yung yung kamay mo sa akin. Parang mag-electrify. And then, ma-slain by the Spirit. Sabi niya, wow, hindi naman I'm not worthy. Holy Spirit, Banana Espiritu, I'm not worthy talaga. Bakit pinagkaloob mo ito sa akin? And ang dami na niyang pinagaling, Brother Adrian. Every seminars nila, gathering, yung kamay niya, na Brother Adrian, matumba. 12 years. 10 or 12 years, Brother Adrian. Yun ang kanyang gift. Gift of healing. Wow. Ito po ay, Brother Adrian, hindi po ito protestante I'm referring to Katoliko. Hindi lang ko magpangalan. Charismatic yan, Pads. Charismatic. Precisely. Ang nangyari Brother Adrian, ito, pumunta sa akin. Hindi niya naintindihan yung mabigat na yung kanyang kalooban, negative na kanyang thoughts. Bakit ba ito nangyari sa akin? Ang dami ko ng karamdaman, pinagaling ko yung iba. Pero ko, hindi ako gumaan yung bumibigat yung So, lumapit sa atin, Brother Adrian. Nagbigay ko ng talk dito sa Cebu, lumapit siya sa akin. Hindi siya makalapit sa akin, Brother Adrian. Dahil yung dalawang paan niya, may, hihila. So, dahil doon, nanginginig na siya. Hindi ko alam, dahil malayo lang siya sa akin. Dahil ang desire niya, lalapit sa akin, yung paan niya, may hihila. So, ang ginawa niya, lumuhod siya. Lord, help me. Bakit may hihila sa aking paa? At nung nakaluhod siya,
milagro nang kalapit siya sa akin. Wow. Dahil kapag lalapit siya, nung hindi pa siya nagdasal, Mm. kapag pupunta ako dito, lalayo siya. Mm. Bakit ba ako? Gusto kong lumapit pero hinila ko palayo. So lumapit siya. Nagdasal, tulungan mo ako. Hindi ko na maintindihan yung sarili ko. Active na active siya, bro. Yung religiosity niya, laging nagdadasal at nagsiserve ng simbahan, sa choir, sa halos lahat ng mga religious activity, bro, present siya. At dahil lang sa seminar na yon, nakatanggap siya ng gift. Akala niya gift talaga sa Diyos. Pero alam mo, Brother Adrian, ang daming demonyo sa kanyang katawan. Grabe. Nung in-exercise natin, Brother Adrian, kompleto yung 7 kasalanan, 7 capital sins. At the 7 capital sins ay may demonyo sa likod doon, ni-recite niya lahat. Isa ay si Asmodeus. Wow. The demon of lust. Si Leviathan. Envy. Hindi ko nakamali si Leviathan sa envy. And then, tinanong ko siya. Dahil, wild, bro. Yung apat na mga lay minister, binuhat. Singlaki ko lang. Sabi ng mga lay minister, pambihiyo ka itong demonyo ito. Ang laki ng mga lay minister. Sing height mo, bro. Mas malaki pa sa katawan mo. Mataba pa yung mga lay minister. Pero binuhat niya, ako ang Diyos Amahan. Yung papa niya ay membro pala sa kulto sa Diyos Amahan. May kulto eh. Sabi, ako ang Diyos Amahan. So, dami yung occult spirits niya at yung mga involvement niya sa mga false gift nagkaisa. At dahil doon na-possess siya. Grabe talaga ang yung demonyo. Peligro yung gift of healing. Ang healing, Brother Adrian, na kaloob ng Diyos ay ganito. Nung may paralitiko na lumapit ni Kristo, sabi niya, dalhin mo yung higaan. Pinagaling ka na sa pananampalataya. At, anak, huwag kang matakot. Pinatawad na ang lahat ng mga kasalanan mo. Amen. So dito, Brother Adrian, hindi sapat yung physical healing. Baka matrap tayo sa healing na yan. And then, we never promote the sacrament of healing. The forgiveness of sins. Amen. Kung ang healing mo, yung healing mo ay parang superior na sa sacrament of healing, delikado po yun. Yung sacrament po ay instituted by Christ Himself. Kaya nga sa panahon ni Padre Prio, Brother Adrian, maraming pinagaling. Ang taas ng oras niya, ang nakaubos ng oras niya ay sacrament of confession. Ang daming mga milagro, di ba? Kung kami mga pari ay maglaan lang ng oras for confession, ang daming pagagalingin ng Diyos. Hindi lang pinagaling physically, pero ang pinaka-importante ni Brother Adrian ay hindi yung physical healing. Pagagalingin ka ng Diyos or hindi, ang importante sa lahat, pinatawad na ang ating kasalanan. Anak, huwag ka nang matakot. Pinatawad na ang lahat ng kasalanan mo. At Brother Adrian, ang pari lang na makapagtawad ng kasalanan. Sa lahat ng tao sa buong mundo, ang pari lang ang makapagtawad ng kasalanan. Dahil delegated yan, galing ni Kristo. It is a power of delegation. Sabi niya sa John chapter 20 verse 23, sa unang mga pari, yung mga apostol, ang pinatawad ninyo, pinatawad ko na rin. Ang hindi niyo pinatawad, hindi ko rin pinatawad. So, yan ang nabigyan niya sa unang pari. Yung mga apostol, magtanong naman yung ating mga kapatid, saan mababasa sa Biblia na ang mga apostol ay mga pare? Meron ba? Meron.
Nandyan nun sa Hebrew chapter 3 verse 1. Si Kristo ang Pangulong Pari. Anong si Kristo, Brother Adrian? Pare. Pangulong Pari. So yung mga apostol, mga pari din. Dahil pangulo siya sa mga pari. Mahirap na chief of police at yung kanyang yung pangulo sa mga pulis at yung mga sinasakupan niya ay hindi pulis, barangay tanod. Tama. Hindi pwede yun. So, Pangulong Pari si Kristo, yung mga apostoles ay pari. Romans chapter 15 verse 16, kung hindi ko nagkamali, si Pablo sabi niya, I am serving the people of God as priest. As priest. As priest. So, magandang balita, Biblia. So, dito, Brother Adrian, dapat dagdagan natin yung ating kaalaman sa spiritual phenomena. Dahil ang dami talaga mga false mystic, Brother Adrian, magpakita yung manlabirin sa kanila at magbigay ng mensahe, gagawa ng mga imahen, delikado. No? Let us promote, ngayon, Brother Adrian, let us promote the official apparition of Mama Mary. Dahil, bakit gagawa ng false apparition yung demonyo, Brother Adrian? Para hindi ma-promote yung official apparition ng mahal na ina. Okay? So siguro diuin natin mga kapatid na nakikinig ngayon, dahil yung demonyo ay gagawa ng paraan. May isang babae, Brother Adrian, pumupunta sa akin, Father, si Mama Mary ay nagpakita sa akin. Banal pa, pumupunta sa office, Brother Adrian. At ano naman sabi ni Mama Mary? Makinig ako. Dahil makinig ako. Sabi ni Mama Mary, Father, dahil lagi kami nag-uusap ni Mama Mary sa panaginip, sa papasok siya sa akin, Father. Nandito na naman. And then, nagpa-deliverance siya. Nung dineliverance ko, Brother, then sabi ni Mama Mary sa akin, nagsasalita na si Mama Mary sa kanyang katawan. Nung dineliverance ko, sabi ni Mama Mary, Reverend Father Darwin Gitano, I am your mother. I am the Our Lady of... So, yan, pinangalan na niya yung title niya. I am your mother, Reverend Father. And you are my son. Listen to her. I am sending her to you to promote my message. Ay, tukative na niya si Mama Mary. Tukative na. Yung sa Our Lady of Fatima ay mag-smile lang. Ang daming mensahe. Tukative si Mama Mary sa taong ito. Kung tukative na yun si Mama Mary, ang daming salita, daming salaysay, hindi na yun si Mama Mary. Kasi si Mama Mary sa Biblia ay so, ang liit lang, yung Magnificat lang, yung fiat lang ni Mama Mary. Tama. Yung sinabi niya sa kanyang anak, sa utos ng anak ko, sundin niyo. Ang liit lang ng mga sentence. Pero itong Mama Mary pumapasok sa babaeng ito, tukative, madaldal. Ang daming mensahe. Reverend Father Darwin Gitano, listen. I am sending her to you to promote my message. The message of love, the message of forgiveness, the message of mercy, the message of reconciliation. And then, sinusulim ko, Brother Adrian, exorcissimus te, omnes immundi spiritus. Nagagalit yung espiritu, Darwin. Hindi ako takot sa iyo. Uy, bakit pa matatakot si Mama Mary sa akin? Ako! Ay, bigla lang sumigaw, Brother. Ako! Ang Reyna! Nagulat nga ako eh. Hindi ako natakot. Nagulat ako. Bigla lang sumigaw. Ako! Ako ang Reyna! Sa kabundukan! Meron siyang binigit ng pangalan sa isang lugar ng bulubundukin. Ako ang Reyna! Ako ang diwata! Reyna sa mga diwata doon! Grabe. Patay na. And then, pinakita ko
sa kanya ang buong pangyayari. At sabi ko sa kanya, ano masasabi mo dito? Father, nag-i-English ako? So, nag-English ka? Grade 2 lang ako, Father. Ano ba yung, Father, message of reconciliation? Ano ba yan? Ano bang kahulugan ng reconciliation, Father? Ikaw nang sabi niya. Sinagot ko siya. At dahil doon, okay po siya, hindi niya alam. So ngayon, Adrian, sa mga nakikinig natin, so mga tao, pinakitaan ng Birhen, pinakitaan ng mga santo, nakitaan ng anghel, huwag kayong maniwala agad. Let us listen first to the spiritual phenomena. Ang dami na yung Birhen na umiiyak ng dugo. Delikado po yan. Yung mga visionary na bigla lang susulat ng kahit anong lingwahe. Delikado po yan. Huwag kayong ma-amaze agad. So, nagpapasalamat po tayo dahil dumami na po yung mga exorcist na kasamahan natin. Sila po yung expert sa spiritual phenomena. At ngayon po ay merong apparition din sa Birhen, ma-amaze tayo. Dahil ang demonyo ay kaya niyang gagawa ng preternatural miracles. Then meron silang preternatural power. Not to save, but to deceive us. Not to save us, but to deceive us. So, yan mga kapatid, ang dami ko ng mga pasyente, araw-araw. Grabe, Brother Adrian, araw-araw. From Thursday to Sunday, puno-puno yung... Ngayong makapahinga ako, Brother Adrian, then yung sunod, pero hindi talaga totally makapahinga ng buong linggo dahil meron talk ako sa Cebu. 3 talks natin. Speaking engagement dito sa Cebu. Pero mag-close yung office natin 2 linggo. Kapahinga ako ng 2 linggo sa office. Pero sa talk naman, hindi. May conference tayo 5 days dito. Kasi nila, doon na tayo sa langit magpahinga. Marami bang kayo sa mga albularyo, ganyan, spiritista? Meron tayong magandang balita, Brother Adrian. Marami ng mga albularyong nakikinig sa atin. Unang-una, galit sa atin. Meron tayong bagong pasyente, Brother Adrian. Bago pinopost ko yan sa Facebook natin, pero hindi pinakita yung 30 seconds lang. Ang ating pakay, bakit tayo mga 30 seconds na video para mapakita natin na para tayong mga ni Tomas who says to believe. Ano nangyari last week, Brother Adrian? Dahil sa Holy and Exorcise Oil, yung galit na albularyo sa akin, yung asawa niya ay laging nakasubaybay sa programa ko sa Facebook, sa YouTube channel, laging nakasubaybay. I-share naman niya, isend niya sa messenger sa asawa niya na albularyo. Nandito naman itong fanatic na asawa ko. Laging nakikinig ni Darwin. Galit na. Huwag ka na makinig ni Darwin. Marami siyang mga orasyon do. Hindi siya makita. Hindi siya matablan ng bala. Ang leader nga ay tinatawag na Haring Bakal. Hindi matablan ng bala. So, hindi siya matablan ng itak. Totoo na po. So, kung magagalit siya sa iyo, Brother Adrian, pwede ka niya hamunin. Okay? Merong lubid. So, yung lubid ay sa iyo. Ang Tagalog ng paggapos. Ibangan. So, banganan sa ko, parang walang tatakbo. At bibigyan ka ng isang kutsilyo, ako din. Saksakay tayo. Magdinunggabay ta. Grabe. At hindi ka matabla ng itak. So, alkansi ka. Inahamon niya yung mga tao. Puno siya ng galit, puno siya ng puot, yung puso niya. At kumpiyansa sa sarili niya ay may kapangyarihan siya. Na totoo talaga. At yung Holy and Exorcise Oil, Bro Adrian, ang dahilan bakit nag-surrender siya. So, pinunasan siya ng Holy and Exorcise Oil sa likod, nag-react.
Init. Pinainom siya, nawala siya sa kanyang sarili. Binivideohan ng kanyang family member ang pangyayari. At nung pinakita niya, naging normal na siya. At sabi niya sa kanyang sarili, totoo talaga yung sinasabi ni Father Darwin. Ang kapangyarihan ko ay hindi galing sa Diyos. Galing sa demonyo. At nag-surrender sila, yung buong pamilya, Brother Adrian. At sila, Brother Adrian, yung lahat ng mga amulet niya sa kanyang altar, sabi niya sa kanyang sarili, convinced na ako, pasalamat ako kay Father Darwin dahil sa pamagitan ng programa naliwanagan ako at dahil sa sacramental sa tulungan ako. So lahat ng ito na orasyon ko, amulets ko sa altar, so kukunin na sana niya. Pagkuha niya, Brother Adrian, nawala siya sa kanyang sarili. Nakulap. Nahimatay. Dinala niya sa office. Well, kinuha nila yun lahat ng mga amigos sa pamilya nila, nagay sa lalagyan, at nag-travel sila from their house to their office. Well, nag-travel sila, sumuka ng grabe, ang daming tubig, color yellow. Wow. Sabi ng pamilya nila, nag-English din, security guard lang. Pero hindi siya nakatapos sa pag-aaral niya. Fluent sa English. Sabi niya, don't bring me to Darwin. Please, don't bring me to Darwin. Sabi ng mga anak, uy, English speaking na si Papa. Don't bring me to Darwin. Never! Nagsasalita ng iba't ibang kahit ano. And then, sumusuka siya ng daming tubig, color yellow. Sabi ng kanyang pamilya, ang daming tubig na sinusuka ni tatay. Ang liit lang ng iniinom niya. Ang kinukonsume niya ng tubig, maliit lang. Pero yung sinusukan niya, sobra. Ang dami. At nung deliverance, bro, nag-react talaga. Nawala siya ng lakas. Muntik na siya mahulog sa upuan. So dahil doon, meron upcoming yung interview niya sa ni Brother Jando. Bago pa, last week na yun nangyari. So, Brother Adrian, may dami na na-interview niyo na siya? Na-interview ni Brother Jando, pero ipaloko si Brother Jando na kailan niya yun ipalabas. Okay. So, okay na yung albularyo na yun? I mean, totally... Sabi niya, pero binibigyan pa natin siya ng isang buwan na pabalik-balik sa office or series of. Pero hindi na siya mag-react, hindi katulad nung una na pag-react niya sa pag-inom niya ng holy and exercise oil at sa unas ng holy and exercise oil sa likod niya. Wow. Grabe. So totally talaga sinurrender niya na pagiging albularyo niya. Totally. And then paano ito, Father, kung may lalapit sa akin? Yeah, so turuan mo sila. Palapitin. Turuan mo siya sa nalalaman mo. Dahil ini-power kita to become a preacher now. We become a preacher. Kasi walatan natin yung katotohanan sa palatay. Yan ang tunay na pagtulong. Salamat, Father. Naliwanagan po ako. Then ipagamit mo yung mga sacramentals. And then guide them to the sacrament. Don't guide them to you. Guide them to the sacrament, because the sacrament is instituted by Christ for us to give grace. So, matanggap natin the fullness of God's grace. All priests are healers. All priests are healers. So, sana, yung mga religious organization natin, lead them to the sacrament. Don't lead them to your gift. To your gift. Lead them to the sacrament, the source of grace. Because by receiving the grace, we can receive the 7 gifts of the Holy Spirit. Amen. Tama. Yes. Makatanggap ka ng extraordinary gift, yung speaking in tongues. And then, mainitin pa rin yung ulo mo. Yung speaking in tongues, nangyari yun sa Pentecost. Bakit? Present ang different nationalities.
Ngayon, puro tayo Pinoy, speaking in tongue pa tayo. Malinaw na yung mensahe ni Kristo sa kanyang catechism. Pero bakit hindi natin binabasa? Bakit hindi natin pinag-aralan? So dapat pag-aralan natin ang official teaching ng simbahan. And then let us promote the sacrament. Because the sacrament will lead us to the authentic gifts of the Holy Spirit. Fortitude, knowledge, wisdom. 7 yan. Gusto ko rin palang pasalamatan ang Merchiful team sa patuloy nilang paggawa ng ating merch sa Adrian Milag TV merch, sa mga magaganda nating merch dyan. At kung interested kayo na makita yung mga merch na yan, ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. Okay, so thank you and God bless. May mga question kasi dito. Pakitanong po kay Father kung mortal sin ba ang pagluwa ng ostya na sinasawsaw sa alak sa First Communion nung bata ka pa. And then ano po dapat gawin? Iniluwa dahil po sa lasa ng alak po. Unang-una, ang mortal sin, hindi automatic mortal sin. Kahit yung pagpatay, hindi automatic mortal sin. Kailan ba maging mortal sin? Yan, tatlo yan eh. Dapat, tatlo. Full knowledge, full consent, grave act. Kung hindi full yung knowledge mo, hindi mortal sin. Kahit grave act pa. Kailangan full. Simple lang yun. Tatlong kondisyon. So sa tanong mo, ikaw ang makasagot nun. Kung full yung knowledge mo, full yung consent mo, grave act naman yun. Ninunuwa mo yung katawan ni Kristo, yung dugo ni Kristo, grave act yun. Ang tanong, full ba yung consent mo? Kung yes, full ba yung knowledge mo? Kung hindi yun mortal sin. Anong dapat gawin? Go to the confession, to the sacrament of confession. Pagsisihan mo yung kasalanan. Yan lang. Hindi automatic bro ha. Yung abortion, hindi automatic. It depends to the subject, the doer of the action. Kung isang tao ay inosente, psychologically ill, nabuntis, pina-abort, hindi full knowledge yun. Sino nagpa-abort? Yung mga magulang. Dahil may ganito. So, grave act ba yung abortion? Grave act. Full ba yung knowledge? Hindi. May sakit sa utok. So, hindi automatic, Brother Adrian. Ang ating i-evaluate, hindi lang yung moral act. The person. The doer of the action. It depends to the person, Brother Adrian. Basta ma-qualify yung 3 condition, it is a mortal sin. Kung pare yung pare pananglitan. For example, ang nagkasala, grave act. Full yung consent niya. Full yung knowledge, mortal sin. Ordinary yung laigo, pero alam naman niya, full yung knowledge niya, full yung consent niya. Hindi tayo mag-draw in conclusion, Brother Adrian. Depende yun sa doer of the action. Pagpatay, mortal sin ba yun? Hindi. Grave act. Ang pagpatay, grave act. Sino bang nakapatay? Yan. I-evaluate natin yung nakapatay. Uy, bata. 7 years old. Naglalaro pala. Yung kanyang ama na pulis, naglilimit na kanyang baril, iniwan, and then paglaruan. Sinabihan niya, kinuha ng bata, Papa, pan! Patay. So, full ba yung knowledge niya? Full ba yung consent niya? Hindi naman. Grave act. Malaki yung kasalanan. Grave nga eh. Pero hindi automatic mortal sin. Yan. So, ibig sabihin, Pads, hindi under venial siya or venial sins. So, pwede siya malis kahit hindi mag-confess, no? I mean, kahit matin lang ng misa. Oo. Then venial. Basta, bro, absent, isa sa absent na it is not mortal, venial. So, maraming mga live-in ngayon, bro, akalin nila sa ating evaluation, mortal sin. Pero sa kanila,
Dahil iba-iba yung degree ng judgment ng Panginoon sa atin. It depends to our knowledge. Kung malaki yung kaalaman mo, malaki din yung accountability natin, culpability natin. Okay? It depends. Kaya nga sabi ni Kristo, huwag kang mag-judge sa kaibigan mo, sa kapitbahay natin, sa kapwa natin, di ba? Dahil it depends to the level of knowledge. So hindi automatic, Brother Adrian, na kahit grave act yan, i-evaluate pa natin sino ang moral person. Hindi natin ma-separate ang moral act sa kanyang moral person. Doon, maka-arrive na tayo sa wastong conclusion, moral conclusion. Paano si Pura Luca Vega? Una-una, it depends sa kanyang knowledge. Oo. Kung ang knowledge ni Pura, katulad natin, at then ang luka-luka patin tayo, it depends, bro. It depends on the level of his knowledge. Kasi sabi niya, katoliko daw siya ganyan. Pero yun nga, mukhang hindi malalim pagkakaintindi niya tungkol doon, no? Totoo. Ito pa, Pads, may tanong. Ang nais ko po tanong kay Father Darwin ay posible ba na may balik ang pagiging traditional Catholic natin from my personal viewpoint? Tila mas maraming nagaganap na desecration and sacrilege sa paglipas ng panahon sa loob ng Catholic Church after ng Vatican II. Tila naiwan na rin ang ilang tradisyon tulad ng pagdarasal ng St. Michael's Prayer, lead by a priest bago matapos ang misa, pati sana yung traditional Latin Mass ay may babasa pang dioceses at parishes. Nang sa gayon ay masaksiyan ng mga mass attendees ang kasagraduhan ng isa pang mukha ng misa. Sana ganito po ang idagdag na promotion ng Catholic Faith Defender. Dahil para po sa akin, napakasagrado ng practices noong una kaysa sa modernong panahon ngayon sa loob ng Catholic Church na unti-unti na po talaga na-infiltrate ng kalaban. Ano masasabi mo dyan, Pads? Unang-una, pwede naman natin, maging solemn yung misa. At then, bawat bro, may pagkukulang talaga. Walang perfect na strategiya, walang perfect na liturhiya. Dahil, solemn nga ito, pero hindi naman maintindihan. Ito po ay hindi naman gaanong solemn, pero maintindihan. So, it depends yan sa atin. Pero yung approve ng simbahan, kung gusto mo ng Latin, na misa, well and good. Pero hindi natin i-impose sa iba. Dahil daming protestante kung mag-focus lang tayo sa Latin. Dami nga ngayon, maintindihan na. Yung Novus Ordo, maintindihan na. Dumami pa rin yung protestante. Lalo babalik tayo, atras tayo. So, meron mga grupo na gusto sa Latin, well and good. Pero hindi natin i-impose na mas mabisa ito. Equal lang po yan. Equal lang po yan. Effectivity, ang productivity sa sacrament or sa Holy Mass is sa ating disposition. Hindi yan sa sa liturhiya, sa ating disposition. Kung sa Novus Ordo, bago ka pupunta sa misa, nag-prepare ka spiritually, ang ganda. Tama. Dahil sa bawat isa yan sa ating spiritual disposition, yun ang maging productive tayo. Ang dami namang naging santo sa traditional mass. Totoo yan. At marami din naging santo sa Novus Ordo. At hindi natin yan ibangga dahil puro yan liturhiya ng simbahan. Kung tutubo ka sa Latin Mass, well and good. Hindi mo yan impose sa iba. Yung iba hindi naman tutubo dyan. Correct. Pero tutubo sila sa Novus Ordo. So, let us not impose. Let us propose the teachings of the church. Kung may tradition, kung may pagkukulang dito, i-catechize natin yung mga pari. I-catechize natin.
kahit yung mga ordinaryong membro ay makakatikais sa mga leader ng simbahan. Let us catechize each other. Sabi ni J-Boy, may authority po ba ang anak na mag-sprinkle ng holy water sa kanilang bahay kung ang ama hindi active sa simbahan? Pwede. Yung knowledge niya ay knowledge is power, di ba? Yung tatay niya, when lang knowledge, wala yung power. Knowledge is power. So, dahil sa bautismo, nabautismuhan tayo, Yes. we receive the sacrament of confirmation. We receive not only knowledge, we receive the sacrament. And we are imparted the power of Jesus through the sacrament. Okay? And then the sacrament of confession. Pang-apat, Eucharist, the source of power, the source of all graces, the source of healing, the source of blessing. So kung alam natin, we can do deliverance to our house. We can do deliverance to our family members because of the sacrament. Because of the sacrament. Then, renounce everything. May anak, bro, pumunta dito na biktima sa barang yung nanay niya, walang findings sa doktor. At dahil hindi ko makapunta sa kanila, sabi ko, go to your priest, tulungan kita. Padre, pupunta ka ba sa bahay namin? Hindi. Go to your priest. Luke chapter 17 verse 14, go to your priest, sabi ni Cristo. Then receive the sacrament of healing, confession, and anointing of the sick. And in the source of healing, the Eucharist. Yan ang hingin mo sa pari mo. And then, i-deliverance mo yung bahay mo at mag-bless ako ng sacramentals. Lahat ng sacramentals mo i-bless ko. Ikaw mag-deliverance sa bahay mo and receive the sacrament. Nabautismuhan ka ba? Napirmahan ka ba? Yes, Father. And receive the sacrament. The Eucharist. Then, deliverance mo yung bahay mo. Sino mag-deliverance, Father? Ikaw. Hindi ako pupunta sa inyo dahil malayo. Marami pa akong schedule dito sa parokya ko. Nakatanggap pa naman ang sacrament. Therefore, nakatanggap tayo ng kapangyarihan ng Kristo. Bakit exclusive lang sa akin yung sacrament? Inclusive yan. Lahat tayo. So, deliverance na yung niya, bahay. Anak po yun. Dahil yung tatay walang knowledge. Kahit may sacrament, pero wala naman knowledge. So, deliverance niya yung nanay niya. Mahigit sa 1 buwan, bro, hindi makalakad, walang ganang kumain. Sa araw ng Martes, deliverance niya yung bahay at pati yung nanay niya. Sa araw ng Merkules, completely healed yung nanay niya. Buhay na buhay niya yung nanay niya hanggang ngayon. Wow. And then they are appreciating the sacrament. The sacrament. So if the people will lead the sacrament, a lot of healing, not only healing, baka matrap tayo sa healing, conversion. At namangha sila dahil may insekto, ganito kalaki, bro. Ganito kalaki. Ang dami. Kinukolekt nila, kalahating sako ang nakolekt nila. Hindi nila alam anong klaseng insekto. Hindi nila alam ang pangalan ng insekto ito. Grabe. Lumabas lang sa kanilang loob ng kanilang bahay. Sa kanilang bahay lang. Saan ito galing? Wow. At hanggang ngayon, buhay pa yung nanay niya. At sabi niya, wow, kung malalaman lang ito ng mga tao, they will lead themselves to the sacrament. Not to their gifts, but to the sacrament. Grabe. The source of grace. Grace of healing, grace of consolation, grace of enlightenment. Brother Adrian. So, sa tanong, pwede ba? Sa karanasan ko, ang dami. Kung ini-empower natin through knowledge and through the sacrament. Sabi ni Kristo, I have given you the authority. When? We receive that authority through the sacrament, Brother Adrian. Wala namang problem sa authority yung pads. I mean, sa retaliation. Unang-una, Brother Adrian, totoo naman na meron yan. Pero kung because of the retaliation, hindi na tayo makapag-pray, iba naman yun. Retaliate nga tayo kahit hindi tayo nag-pray of deliverance. Kung mag-pray of deliverance, sabi ni Kristo, nothing will harm you. Patuloy mo ang Luke chapter 10 verse 19 to 20. I have given you the authority to trample serpents. Oy, yung trample. Anong Tagalog ng trample? Napakan. Tapakan lang natin yung demonyo.
What a Mm. power. Hindi kalibel yung demonyo sa atin, Brother Adrian. Tatapakan lang natin. What a power. So look at Saint Michael, tinatapakan lang. Look at Mama Mary, tinatapakan lang yung bitin. Mm. And nothing will harm you. So when we receive the sacrament, Mm. paano yun? Mag-deliverance ka, wala ka namang simba, wala ka namang confession. So let us prepare ourselves. And then the Lord will protect us. The Lord will protect us. The Lord will protect us. Amen. Ganda nun, Pads. Grabe. And sabi ni Ignacia, Father, hi, Brother Adrian. 40 years na albularyo yung father namin. Kapatid ko si Elizabeth, yung isang nag-comment din. Ask ko lang, matatanggal po bang generational curse pagkasal kami ng husband ko sa simbahan at nabinyagan ang aming mga anak, nagsisimba at nagro-rosary po kami? Or kailangan po ba kami ng whole family ko, husband, children, magpa-deliverance? Salamat po ng madami. Yung dapat malapit sila sa pinakamalapit na team, sa exorcist, pinakalapit na exorcist nila. At sabi ni Maria, Father Darwin, ano po ba gagawin sa asawang ayaw magsimba? Inuuna po ang isang bagay kaysa Panginoon. May prayer pa na specific para dito? Una, sa ialay mo sa misa mo, yung pagtaas ng pari sa host, consecration, and then ikatikais mo. Bakit ba yung lack of knowledge? So ikatikais mo sa mga Eucharistic miracle, i-share mo sa kanya, dahan-dahan. Hindi naman yan para kang nagtanim ng liso. Hindi naman tutubo yan. Hindi naman mabubunga. So yung katikisem mo, ay malaki yan. Yung mga nanood natin ngayon, hindi yun tutubo agad. Dahan-dahan. No, tutubo at bubunga sa huling mga araw. Sa ilang buwan pa. Yung natin, yung palay natin, 3-4 na buwan para maka-harvest. So, ma-develop yung pasensya natin. And then, mag-aaral ka sa mga Eucharistic miracle. Kapag ang mga tao ay ma-educate sa Eucharistic miracle, ma-amaze sila. Araw-araw na yun sa samba. Ma-amaze na nila yung katawan ni Kristo. Amen. At si Saint Monica nga, di ba ilang taon niya pinagdasal si Saint Augustine? Ito. At merong talata sa Biblia, bro, kung iaalay mo lang yung sarili mo, i-reward ng Diyos ang buong pamilya mo. Ang gusto lang niya is faithfulness. Nakalimot ako sa Job yan. Nakalimot ako. Oo. Nakalimot ako sa talata. If you remain faithful to me, I will reward your whole family in the end. Amen. Just be faithful. At sabi ni Emperor Pads, please ask Father Darwin about limbo. More explanation for followers. Thank you and God bless. Unang-una, meron mga theologians na promote niyan, pero it is not officially taught by the church. Yung ang limbo, mga hindi nakakaalam, ito yung mga unbaptized baby, di ba? Para equivalent sa purgatorio sa mga bata na hindi nabunyagan. So, honestly, hindi yan officially taught by the church. So, meron lang mga theologian na mga influential na isa sa mga theological concept nila na merong limbo. Merong lugar na hindi langit, hindi din purgatorio sa mga unborn babies. Pero, mga theological opinions lang yan. Pero, nung sinisearch ng buong Santa Iglesia ng Commission sa Doctrine of Faith, wala talagang official na turo ang simbahan. Walang Santo Papa na nag-attest or council na nag-attest patungkol dyan or church fathers na. So it is not officially taught by the church, but it is merong mga theologians, mga sikat na possibly na meron pero hindi official teaching ng simbahan. So iba yung official teaching ng simbahan sa theological opinion. Tama. Parang si Pope Benedict, 'di ba? Gumawa siya ng libro na based daw 'yun sa kanyang
Reflection. theology, reflection at magisterium. Sabi niya, this book is not parang dogmatic statement. Kaya, You are free to contradict me. This is only my theological quest. Personal theological quest. You are free to contradict me. Grabe, Meaning no? it is a theological opinion. Very It is humble. not official. It is not. Kahit Papa, yung Papa magsasalita, hindi automatic lahat ng sinabi ng Papa. Tama. Official teachings. Oo. May personal reflection. So, kahit ang Papa, sasabihin ng iba, okay ito. Dahil kampi ito sa amin. Hindi yan official. Personal opinion ng Papa. Meron siyang mga personal reflection. Yun ang maganda. Isa sa mga ni Papa Benedicto. You are free to contradict me. This is only theological opinion. Theological quest, personal quest, personal search towards the absolute truth. Ganon. Amen. Very humble. Yes. Hello po, Brother Adrian. Pakitanong po kay Father Darwin, bakit hindi sinasabi ng mga kaparian na bawal mag-communion ang di pa nakapag-confess at bakit hindi po ba alam ng lahat ng mga pari na bawal lumapit sa mga albularyo, mga hula, espiritista, etc. Ayan. So, unang-una, tinuturo ng simbahan yan. Kahit hindi na sinasabi ng pari, tinuturo talaga ng simbahan. At salamat sa mga Catholic na YouTube channel natin na nakatikais din yung mga pari. Dahil minsan yung mga pari ay mga sermon nila ay opinion lang. So, haluan nyo ng doctrinal element para maging matatag yung maganda yung pagtanong niya. So, inikayat natin yung mga pari na nandito, haluan natin ng doctrinal element yung homily natin. Yun lang, personal opinion. Hindi naman tayo mga pastor. Mga motivational speaker. Hindi, it will lead us to doctrinal aspect para hindi malito yung mga tao at malinaw sa kanila yung aral ng simbahan. Totoo yun. Before we receive the body of Christ kung meron tayong malaking kasalanan, mortal sin, go to confession immediately. Ikaw naman ang makadecide na mortal ito o hindi. Dahil yung tatlong clarification nandun yun, di ba? At hindi tayo maka-judge ni Adrian na using the three condition dahil siya ang maka-judge sa kanyang sarili, di ba? Kung yung knowledge mo, for example, Brother Adrian, nag-live-in ka, example lang, and then hindi full yung knowledge mo, ang nag-educate sa'yo yung family mo na walang kasal, laging nagkasama, wala naman, hindi naman tayo na evangelize patungkol dyan. Oo. Dahil yung mili namin ay puro lang mga reflection, parang nawala yung mga doctrinal element ng homily namin. Parang mere theological reflection lahat. Hindi naman masama may reflection tayo, opinion tayo, pero it should be guided and promoted the official teaching ng simbahan. Yun pinakamahalaga. Natin, ang daming mga tao na hindi niya alam yung indulgence, yung 7 capitals, hindi niya alam. So ngayon, nag-click yung channel natin, Brother Adrian, dahil uhaw na uhaw ang mga tao sa katotohanan sa turo ng simbahan. Because the church, ikaw at ako, Brother Adrian, may opinion. But the church has no opinion. The church is truth. Pupunta tayo sa Zamboanga, Brother Adrian, dami. Punong-puno yung covered court. Daming tao, 4,000, 5,000. Hindi ako sanay. Ang dami nito. Para ito sa panahon ni Kristo. So, yan, no? Kahit saan tayo pupunta, libo-libo yung mga taong uhaw na uhaw sa katotohanan. At dahil dito, maraming bumabalik. Yumakap uli. At pinaka-importante is conversion.
Amen. Maybe last na to, Pads. Ano po ang stand ng Catholic Church sa apparition ng Our Lady of Lindogon or Simala sa Cebu? And what can you say about sa nangyari possession ng exorcism deliverance dun sa public during a mass at saka yung mga tao na naglay hands sa possess? Okay lang po ba ito? Thank you po. Sana masagot. Wala pang official na statement. Maghintay lang tayo sa official na statement ng ating mahal na obispo. So either divine or demonic. Hindi ko lang pagunahan yung arsobispo. Dapat ma-investigate dahil private operation po yan. Pero ongoing ba ang investigation dyan, Pads? Hindi ko alam. Hindi ko rin alam. At sana ma-investigahan para ma-promote natin talaga yung Our Lady of Fatima, Our Lady of Lourdes. Hindi yung may mga apparition dun sa diocese namin. May pari, sabi ng pari. Oh, bakit ba may tadtaran? Alam mo ba yung tadtaran, bro? Yung hiwaan natin ng na isda. Okay. Tadtaran yun. Sa Bisaya, tadtaran. Tadtaran, parang sangkalan. Kahoy. Kahoy. And sabi ng pare, magmisa tayo? So, Father, bakit may tadtaran sa lamisa? May mukha ni Mary dyan, Father. Tingnan mo, Father. May mukha talaga, oh. Ano naman ang pangalan ng berhen na ito? Berhen sa tadtaran. Meron naman pong berhen na napurma dun sa Pagatpatan. Sa isa sa mga bayan dun sa Bohol. Sabi naman ng mga tao. Sabi ng Father, napurma yung may Pagatpatan dito, Father. Napurma yung berhen na berhen. Ano lang tawag ng berhen na yan? Berhen sa Pagatpatan. Ang daming mga apparition na ginagawa na seemingly apparition. Umiiyak yung berhen. So, as exorcist, ang i-promote natin yung official na apparition ng mahal na berhen para hindi tayo ma-deceive ng ating kaaway. So, maghintay lang tayo, Brother Adrian, kung merong investigation sana. Kung wala pa, marami namang mga exorcists dyan. At ma-consult yung mga exorcists. Nandyan si Monsignor Quintanar sa Cebu. Yeah. Actually, nakapunta ako dyan sa simbahan na yun at napakalaki niyan. Pero, officially recognized naman siya ng Catholic Church, di ba? Ang devotion sa Berhen ang officially recognized, but yung apparition, walang official na apparition or Lady of Simala. Pero yung simbahan ay under the diocese. Hindi ko alam talaga kung under talaga ng archdiocese. Pero ko alam kung pagmamayari ba ng diocese. Yun nga, oo. Delikado niya, hindi niyan pamamayari ng diocese or lead by some visionary, hindi ko alam. So, either divine or demonic, either or. So, maghintay lang tayo kung meron mang investigation, hindi ko unahan ang archdiocese natin. Then may mga obispo naman, there's Bishop Palma, nandun. So, anyway, place naman yung demonyo ay atake naman natin. So, pumupunta yung mga na-possess doon. Yung isa sa mga pumupunta sa office natin. Hindi naman siya nag-react dahil hindi naman siya ang unang nag-react. Kung merong 2 or 3 mag-react, bro, yung una na na-possess ang dapat na deliverance. Hindi yung 2. At yung una ay hindi pa nakapunta. Pero may plano sila ng makapunta dun sa office natin. Pero sabi ko, wala na kayo pumunta dito. May exorcist naman sa Cebu. Doon na kayo kay Monsignor Quintanar at sa team niya. Para makasave naman kayo. Amen. Amen. Baka meron kang gustong i-promote sa ating mga viewers na nanonood at nagsusubaybay sa ngayong araw na ito.
At patuloy kayo na magsubaybay sa mga Catholic YouTube channel para kahit ang nalaba kayo, nakikinig kayo, no? At masaya nga akong makikinig sa mga supporters at followers natin. Dahil, Father, naglalaba ko, nakikinig, nagdadrive, nakikinig, mga pare, nakikinig din. Ang dami na. Nag-feedback pa din, nagsusunod ako, nagwalang naman ako. Yung punto por punto, yung kilala ka nila, Brother Adrian. Ang dami ko na, doon ko kita nakilala, Father, nung na-interview ka kay Brother Adrian. So, salamat sa Diyos. No? Patuloy po kayo dahil sa pamagitan ng pakikinig, doon madagdagan yung kaalaman natin. Hindi lang sapat ang pagkikinig, kundi isiwalat din natin yung ating nalalaman at sa buhay natin ng buong buo yung ating na pag-aralan dito sa ating diskusyon ngayon. At salamat, Brother Adrian. Congratulations sa YouTube channel mo. Thank you, Pad. Congrats ng din. mga na-interview mo. Gifted talaga itong taong ito. Kahit yung mga sikat na exorcist, mga idol ko, na-interview na. Ang ganda. So, dahil sa YouTube channel mo, marami tayong naabot at buong mundo na very inspiring talaga. Patuloy, Brother Adrian, at gabayan ka sa Magna sa ating Diyos na may kapal at sa lahat ng mga banal sa langit na at yung buong pamilya mo ay blessed na yan. Now, the fullness of God's graces, the fullness of God's blessing, the fullness of God's protection will be upon you. Amen. At sa mga lahat na nakikinig ngayon, tataba yung puso ko dahil, Father, nagsasamba na ako. Yun talaga, mga lalaki. Ako po ay matouch at mamove, Brother Adrian. Kung merong lalaki na sasamba at umpisal at luluhod sa pasalamat ko sa Diyos. Itong tao ito lagi lang sa sugalan. Pero nandito na sa kumpisalan. Mamove talaga ako. Ng isang araw, may nakasakay sa motor, lalaki. At may sumasakay din sa likod niya. At galing ako sa misa. Sa pagpasok ko sa gate sa kumbento, sabi niya, Father! So, bro, anong maipaglingkod ko sa'yo? Nag-chat ako sa'yo, hindi ka nag-reply. Hindi ko na kaya mabasa lahat. Ang dami na nag-message. Grabe. Hindi ka ako nag-message sa'yo, Father. Hindi ka nag-reply. Pero kaya ano ko? Sabi ko, ano ba yung message mo? Sa Father, matagal na akong hindi nakapag-umpisan. Lagi akong nag-aabang sa'yo. Hindi kita mahuli. Dahil ang daming lumapit sa'yo after sa misa. Anong gusto mo? Gusto ko mag-umpisal, Father. Doon siya sa motor niya. Papasok na ako sa kumbento. Doon kami sa gate, sa labas. Malapit sa kalsada. Sabi ko, sige, handa ka na ba? Atagal na. Handa na ako. Nag-prepare na ako for confession, Father. Sige. Pababain mo yung kasama mo. Father? Anong gagawin natin? Umpisal ka na dito. Tama. Sabi dito, nasa daan tayo. So we can celebrate the mercy of God everywhere. And then in the Father, umiyak. Sabi ko, wow. Lalaki, iyak. Imagine, mapagtawa pa ba ako? Ilang taon, mga 15 years na siguro, hindi siya nag-umpisa. Dati nang patanggal po ba, mapapatawad pa ba ako sa lahat ng kabalastugan ko? Sabi ko sa kanya, walang kasalanan na hindi mapapatawad kung merong tunay na pagsisisi. Amen. And then,
Huwag kang matakot, pinatawad yun na ng Diyos. Bow down your head and I will give you the absolution. At nakita kami. Nakakita kami uli. Sabi niya sa akin, Father, lagi na akong nagsasamba every Sunday. So dahil yan, nakikinig din siya sa punto por punto po. So yan po ang nagbigay sa akin ng inspirasyon at patuloy kahit araw-araw kung hindi napagod yung katawan ko, sasalita lang ko kahit ano dun sa Facebook, mga conversion story at sa doctrinal element ng ating pananampalatayang Katolik. Rest assured, Pads, na patuloy ka namin ipagdadasal sa ginagawa mo dyan sa ministry at sa bukasyon mo bilang isang pare. Hindi ko ma-imagine paano yung sakripisyong ginagawa mo araw-araw para lang ibigay ang sacrament sa mga uhaw na uhaw at sa salita ng Diyos, Pads. So, we will continue to pray for you. Kailangan ko po yan, Brother Adrian. Hindi pa yan sapat. Yung consolation natin, yung sakripisyo ni Cristo. Hindi pa sapat. Kahit buong buhay natin, hindi pa sapat. Pero as long as we do our best, God will do the rest. Yes. Amen? Amen. Ayun, Padre. So, ako sa, in Jessica. Yes. Daw ang baby mo. Rian. Ivan. Rian. As ulitaw mo. Binata bata. We're looking forward na makita ka ulit at na makadao pang palad, Pads. Pasyal kayo ulit sa Bohol. Yes. And Pads, pwede bang humingi kami ng closing prayer and a blessing para sa ating mga viewers na nagsusubaybay ngayon? In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Almighty Father, thank you for everything. Thank you for the graces. Thank you for the gift of life. Thank you for those people who are your instruments in propagating the truth of the faith, and continue to inspire us in sharing the truth that we learn from your church, and bestow upon us the power of your presence, the power of your Spirit, so that we can persevere until the end. As we ask in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Lord, be with you. And with your spirit. Almighty God bless you. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Bye, Maria. Kapag sa FT, the humble heart. Thank you, Pads. Gusto mo bang maging isang online missionary? I'm sure sobra ka na-bless at na-inspire dito sa vlog or interview na pinanood mo ngayong araw na to. Alam mo, bilang isang online missionary, hindi ka lang basta dapat nag-like or nag-comment dito sa pinanood mo ngayon. Make sure na i-share mo to sa mga friends and relatives mo. Kasi naniniwala ko, di ba, na-bless ka naman dito, na-inspire ka dito sa anumang mga natutunan mo habang pinapanood mo to. Make sure na i-share mo to sa mga kakilala mo, sa kamag-anak, kaibigan, or even sa strangers, sa newsfeed mo, sa Viber, sa Messenger, or etc. Dahil nagkaroon to ng impact sa buhay mo, dahil marami ka natutunan dito, so I'm sure na yung mga tao makakapanood nito ay magkakaroon din sila ng same blessing na naramdaman mo. We will spread the good news, itong inspiration na to sa maraming tao. So, para maging isang online missionary ka mga ka-faith, marapat lang na i-share mo to, itong vlog na to or interview na pinanood mo ngayong araw na to. Okay, so thank you and God bless.